maayos na buhay. Patuloy, Lord, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa gabi nito. May pinag-ano umuwi. Thank you, Lord God, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, sa bawat isa, Lord, na naglaan ng oras, Panginoon. Dalangin ko nga, Lord, na talagang mag-touch ka, Panginoon, ng bawat mga buhay, Lord God. Even, Lord, sa online na ito. Thank you, Father God, dahil we believe, Panginoon, na sabay-sabay kami, Lord, na lalago sa iyo, Panginoon, makikilala ka ng lubusan, at tunay, Panginoon, na talagang tataas ang mga pananampalataya. Panalangin ko rin po, Ama, ang mga pagpapala mo sa amin. Thank you, Lord, dahil ang totoo, ikaw ay mabuti sa amin, dahil ikaw ay dakila, Panginoon, ikaw ay sapat, ikaw ay tapat, Panginoon, sa mga buhay nga po namin. At sa mga oras din ito, Lord God, let your word, Panginoon, teach us. At dalangin ko rin, Lord, na talagang mangusap ka po sa amin personally, Lord, na kung saan ngayon din po, Lord God, Ama, wag mong hayaan na matapos ang OBS na ito, Panginoon, na wala kaming natutunan mula sa iyo, kundi, Lord God, bigyan mo kami, Lord, ng kayamanan, Panginoon, ng karunungan, Lord God, na nagmumula nga po sa iyo. At salamat, Lord, sa mensahe mo ngayong gabi, at salamat sa bawat isa na makikinig ng mga salita mo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan, praise God po. Ngayon po, yan, hello po, na-miss po kayong lahat. At ang topic po natin, sige po, pakinext na lang po sa title. Ayan nga po. Yung pagsunod, ang pagsunod ay mas mahalaga kaysa handog. Kasi nga po, di ba, ito po yung pag-aaralan natin ngayon, mas tuturuan lang po tayo ngayon na mas sundin ang Panginoon sa mga bagay-bagay. Alam niyo po yung sinasabi diyan na kaysa handog, ito po yung sa panahon natin ngayon na mga pag-aaral natin, mga paglilingkod, mga pagpupuri natin, pero hindi ko po sinasabi sa inyo na hindi ito mahalaga. Kasi napakahalaga po ng mga bagay nito sa Panginoon. Pero syempre, meron daw po tayo unang dapat gawin. Ito po yung tinatawag na obedience. Ayan, yung maging obedience ka sa Panginoon, maging obedient ka nga, di ba? At sabi nga po na dapat i-obey natin si Lord sa lahat po ng aspeto ng buhay natin. Kaya po, meron po dyan sa verse na kasunod, kung sinasabi nga po ni Samuel kay Saul. At sinabi ni Samuel, meron bang kasiyahan ang Panginoon sa mga handog na susunugin at mga hamon na tulad ng pagsunod sa tinig ng Panginoon? Tingnan mo, ang pagsunod ay mas mabuti kaysa sa handog at ang pagtalima ay mas mahalaga kaysa sa taba ng mga lalaking tupa. Ayan. Kaya po, meron kasi dito na ngayon po makikita natin na bakit may gantong sinabi. Yung sa English po yan, di ba? Yung obedience is better than sacrifice. Kasi nga po mamaya malalaman natin ano ba ang naging kwento ng bagay ng verse na yan. Pero po sa next na slide, meron po diyang story na ito nga po isang doktor. Ayan, isa po siyang Kristiyanong doktor. Sabi siya po ay anesthesiologo. Siya rin po ay isang, sabi nga Kristiyano, pero meron din siyang part-time. Nag-part-time po siya sa isang klinika. Yung alam niyo po yung klinika ng pagpapalaglag ng bata. Tapos Kristiyano po siya. Tapos sabi niya po dun sa counselor na kumakausap sa kanya o advisor. Sabi niya, labag-sabag po yung tong ginagawa ko. Pero gusto ko kasing tulungan yung mga babae o mga kababaihan na yung mga naabuso nga daw po, yung parang naghihirap sa mga bagay na yun. Pero alam niya po, napaka-firm po ng sagot ng advisor o nung kausap niya na counselor. Ang sabi doon, wala dapat Kristiyano na sumasali sa pagpatay ng mga bata. Kasi sabi, clear na clear po sa Bible, di ba, na sinasabi yung do not kill. Diba po? Kaya dito makikita natin na meron po siyang handog. Ano po yung handog na sinasabi niya o sacrifice? Gusto niyang tumulong. Gusto niya sanang maibsan yung hirap ng mga taong doon. Pero ang totoo, hindi naman talaga tayo makakatulong kung ganun nga po yung way natin po, di ba? Kaya dapat mas magandang sumunod po tayo. Kaya sa next slide po, sabi diyan, gaano kadalas ang paggamit ng handog bilang dahilan sa pagsuway? Ayan, sino po dito sa atin yung mga ginagawa pong dahilan yung mga bagay-bagay? Alam niyo po, meron po akong narinig yung sinasabi lagi na, simba naman po kayo. Nasasabihin nila, ay alam naman ng Diyos na mahal ko siya. Alam naman ni Lord na ganito, ganyan, ganyan. Pero meron pong tinuturo sa Bible, di ba, na keep the Sabbath day holy, na no other God before me, na magkaroon ka talaga ng oras para sa Panginoon nga po, di ba? Kaya po nung mga nakaraan sa church din po, ang topic talaga namin about obedience nga po. Kasi may mga times talaga tayo na minsan nagiging escape natin yun. Alam po natin, mabuti ang Diyos, mapagmahal si Lord, pero minsan nagigamit po natin kadalasan yung bagay na to na kahit siguro hindi ka muna sumunod, di ba? Itong unahin mo muna sarili mo. May mga ganun po tayong naiisip sa buhay natin. Pero ngayon, mas tuturuan po tayo na mas better pala
mas maayos po pala na habang sinusunod natin si Lord, nakakapaglingkod po tayo. Di ba kaya po yun? Kaya po yung gawin? Ayan, kaya alam po natin yan sa mga naglilingkod po sa Panginoon, di ba? Kaya sabi nga po dito, ayan, ito na po yung kwento ng kay Saul. Yan sa kwentong po yan sa Samuel 15, mababasa natin yan. Nasabi po doon, si Haring Saul, sinabihan siya ni Samuel, na sabi niya na, ang gawin mo, yung mga Amalekita, lahat yun patayin mo. Walang ititira, lahat yun susunugin, lahat sila ay hindi, dapat walang matira sa kanila kahit isa man po. Pero alam niyo po ang nangyari, itong si Saul, ang ginawa niya po, yung hari ng Agagite, itinira niya po. Tapos meron siyang mga kinuhang mga matatabang guya, sabi niya yan, ang nasa isip niya po, sabi niya, mga pang-sacrifice ko yan kay Lord, magaganda yan ay offer sa Panginoon. Pero alam niya po, habang nananalangin niya si Samuel, biglang nagsabi ang Diyos sa kanya, nasabi niya, pinagsisisihan ko na ginawa kong hari si Saul. Alam niyo po kung bakit, kasi hindi siya sumunod sa Diyos. Kaya kinabukasan, dali-dali po itong si Samuel na nagpunta kay Saul. Sabi, anong ginawa mo? Bakit hindi mo sinunod ang Diyos? Di ba sabi niya lahat, papatayin lahat, wala kang iiwan. Pero alam niyo po anong sinagot ni Saul? Sabi niya, ayun pa rin, yung sinasabi niya po na, ito offer ko to kay Lord, matutuwa si Lord sa bagay na to. Pero alam niyo po, sabi ni Samuel, hindi natuwa ang Diyos, di ba? At ngayon, nagsisi ang Diyos na ginawa kang hari. Kaya alam niyo po, sa mga pasunod pa dyan na kwento, na nagsasabi pa si Saul na, i-offer ko yan sa Diyos mo. Alam niyo po yung term niya na hindi niya po masabing Diyos niya, kasi alam niya po sa sarili niya na mali talaga yung ginawa niya, nagsumuway po talaga siya. At pagkatapos, kinukulit niya na po itong Samuel na ipag-pray mo ko sa Diyos mo, na patawarin niya ako. Na tayo po, di bang tinuturo sa atin, kung nakakinig na po kayo ng mga katuruan na kapag nagkaroon ka ng kasalanan, di ba? Directly, pwede kang lumapit sa Diyos kasi si Lord naman talaga ang nagpapatawad. Si Jesus mismo, di ba? Through His blood, through His sacrifice. Kasi, kaya po tuturo ko sa inyo to kasi kahit si Jesus, nag-sacrifice din po siya. Pero sa kanyang pag-sacrifice, sa kanyang paghahandog, tumunod siya sa Diyos. At tayo, may mga pagkakataon na baka po, some of your life, di ba? Some of your life, some time of your life, di ba? Baka po, hindi may naganto pala kayong sitwasyon na yung kala nyo sinunod nyo si Lord, yung pala naghandog lang po pala kayo na hindi naman pala nalugod ang Panginoon. Kaya nga po, sabi sa next na slide na yan, ayan, gaano kadalas ang paggamit? Okay. Sabi po sa next na slide, ano ang mas gusto mo? Sumunod o maghandog? Ayan, kung tayo pong tatanungin, ano ang gusto mo? Sumunod at maghandog? Minsan nga po, di ba, may mga sumasagot na, sige, sumunod na lang kasi mas madali ito. Pero ang totoo, hindi naman makasunod ng maayos po, di ba? Meron nagsabing maghandog na lang kasi ang hirap pong sumunod. Pero nawa, tayong lahat po, di ba, magustuhan natin na sumunod muna bago maghandog. Ayun po yung tamang process nun o procedure o step ng bagay na ito. At sinasabi nga po, meron po dyan sa kasunod na slide na ano po ba ang pagsunod? Sabi dyan, ang pagsunod ay paggawa ng ayon sa sinasabi ng Diyos sa atin. Ayan, kung alam mo po na sinasabi yan ni Lord sa iyo, that means sumusunod ka. Kaya nga po like kung sinasabi yan sa mga tao o kaya sa mga tinuturuan ko na basahin mo yung Bible para hindi ka magtatanong, tama po ba itong ginagawa ko? Ito po ba, tama ba itong mga ginagawa ko sa buhay? Diba po? At sabi dyan, ang pagsasagawa ng kanyang kalooban, ang pagsunod sa kanyang mga utos at ang paglakad sa landas na kanyang ginawang maliwanag, ito ay biyaya at ang pagsunod ay biyaya. Ayan, kaya po tayo nakapaglingkod, kaya tayo nakakasunod sa Panginoon, kaya po natin siya nasusunod sa mga inuutos niya sa atin dahil po sa biyaya ng Diyos. Kung tatanungin po ako, bakit mabuti ang Diyos? Mabuti ang Diyos kasi hindi niya pa tayo nililipol. Mabuti ang Diyos kasi hindi pa tapos, di ba? Hanggang ngayon, nandiyan pa rin po siya. Tinatawag niya po tayo na sumunod po sa Kanya. Kaya ganun po mabuti sila. At sunod po, sabi diyan sa next slide, ito naman po yung naman po ang handog. Ang handog naman ay tumutukoy sa mga panlabas at formal na gawain ng pagsamba o mga seremonya ng mga religion. Ito nga po sasabi ko sa inyo, di ba, pwede po yung mga offer natin, yung mga sacrifice po natin, tulad ng pagsimba natin, di ba? Sabi nga po, bakit tayo nagisimba? Kasi mahal natin si Lord. Bakit tayo naglilingkod? Kasi mahal po natin si Lord, di ba po? Sa yung lumang tipan, ang dati po yung pag-offer sa kanila, ito nga daw po, ang mga tao ng Diyos ay nagdadala sa kanila ng mga lalaking tupa upang i-ari sa Diyos bilang tanda ng devotion at pag-ibig sa Kanya. Pero ngayon, sa panahon po natin, di ba, sa next po dyan, ay, wala po nakalagay, wasahin ko na pala.
Ayan, ito po pala inilagay. Pero sa panahon po natin ngayon, di ba, ito po yung mga, sinabi ko po sa inyo, yung mga pagtitikon-tikon natin, mga talagang pakikinig sa salita ng Diyos, pagbabasa ng salita niya. At sabi nga po dito, pag-awit, papuri, di ba, yung kanina, yung inawit natin na rapat siya sa papuri, di ba, na yun, mga ano din po yun, mga handog din po natin yan sa Diyos, yung mga pag-awit po natin. Talagang, kung ito ay talagang pagsunod mo sa Panginoon, kung ito talaga ay ginagawa pa ng maayos sa puso mo, ito po ay mga handog din. Kaya pinapatunayan lang po dito na hindi naman po masama ang sakripisyo. Hindi po masama ang paghandog, pero kung ito ay mali, doon po tayo ang kakaisip. Kaya kung sabi nga dyan po, sa next slide nga po, ayan, sabi dyan, masasabi natin na ang pagsunod ay mas mahalaga kaysa handog. Bakit? Sisimulan na po natin yan, may tatlo po tayong puntos dyan. Kaya sa una, sabi po dito, ang Diyos ay mas nalulugod sa pagsunod kaysa sa mga handog na sinusunog. Ayan, saan po nalulugod ang Panginoon sa pagsunod kaysa sa mga handog na sinusunog? Bakit daw po, sabi dyan sa 1 Samuel 15:22-8, at tinabi ni Samuel, meron bang kasiyahan ang Panginoon sa mga handog na susunugin at mga hangin na tulad ng pagsunod sa tinig ng Panginoon? Di ba tinanong niya yan kay Saul kasi ang tigas ng ulo ko, di ba hindi sinunod ng nasa isip niyo po? Sabi niya lang, di maganda to, mga pinatabang buya to, talagang maganda to yung first sa Diyos. Pero hindi naman po yun, hindi naman po yun ang instruction. Kaya nga po, sinasabi dito na dapat talaga alam natin kung ano po talaga, kung sa pagsunod mo bang yan, ay sa pag-offer mo bang yan, sinusunod na ba ang Diyos. Kaya sa letter A, sabi po dyan, hindi gusto ng Diyos ang mga hayop na sinunog. Gusto niya ang ating buong buhay na servisyo. At lalo na po sa panahon natin ngayon, di ba? Sa mga churches, hindi naman na po tayo makakita ng yung kailangan magdala ka ng kumpa, di ba po, na without spot, blemish and wrinkles, hindi ka na kailangan magdala ng mga hayop na susunugin, di ba, para sacrifice, kundi sabi diyan, ang gusto niya sa atin, yung buong buhay na servisyo. Ibig sabihin, yung buhay mo na gusto mong ipagamit kay Lord, di ba, yung buhay mo na walang tinatanggi. Ibig sabihin, 100% po talagang gusto mong sumunod sa Panginoon. Sabi po diyan sa Psalms 46:6-8 po, hindi mo niya nais ang hain at handog. Binuksan mo ang aking mga tenga, hindi mo hiningi ang mga handog na susunugin at handog sa kasalanan. Nang magkagayoy, sinabi ko, narito ako'y dumating sa balumbon ng aklat at ay nasusulat tungkol sa akin na ako ay gawin ang iyong kalooban o aking Diyos o ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Di ba? Sabi na gawin po from your heart na lingkod mo po sa ating puso Panginoon, hindi lang po kayo, lahat po tayo, di ba? Ang gusto ni Lord, nakatingin po siya sa buhay natin. That's why nga po, di ba, kung ikaw po yung Kristiyano o ikaw po sa nag-online Bible study nga po tayo, di ba? Parang nasabi niya na po ba yon sa buhay niyo na ay ako gusto kong maging living testimony talaga, makita talaga ng mga tao na meron po akong Jesus. Kaya ayun po, sabi niya, hindi gusto ni Lord yan ay yung mga hayop, kundi sarili po natin, maging haing buhay daw po ang ating mga buhay. Pangalawa, ay sabi rin po kasi dito, ang panlabas na serbisyo ay walang saysay sa paningin ng Diyos. Alam niyo po yung meron pang sinabi sa, di ba, sa Bible, sabi po doon na umawit sila pero parang kalansing lang daw po, parang bakal lang na hindi naman na-glorify ang Diyos. Kaya dapat po, sa mga paglilingkod po natin, kapag sunod natin, talagang bibigay po natin yan. Nasa pa lang po ako, binabasa ko lang po itong notes, pero okay lang po yan. At sabi rin po dito, ang diwa ng pagsunod ay kung walang pagsunod ng puso sa kanyang nahayag na kalooban. At sabi po, ang diwa ng pagsunod ay nasa masayang devotion. Di ba po, yung sabihin talagang devoted yung tao na yun. That's why nga po ang prayer natin, di ba? Ang prayer po ng mga pastor, ang prayer ng mga leader, di ba, na Lord, na mo maging devoted talaga po sa iyo, di ba? Hindi devoto ng kung sino-sino, kundi ng Diyos po, di ba? At talagang committed, talagang faithful sa Diyos. At sabi rin po dito, ngayon madalas natin ginagawa ang mga ritual sa pagpunta ng simbahan, pagtanggap ng communion, pagbibigay ng ito po, yan, isa po yan sa mga utos, di ba po? Ang mga gawain nito ay walang kabuluhan po ang ating mga dahilan sa paggawa ng mga ito ay makasarili. Kaya nga po, di ba, laging tinuturo yan sa atin. Kahit po sa amin, sinasabi ko din po yun na, dapat magbibigay ka, bukal sa puso mo, di ba? Kung ikaw ay maglilingkod sa Diyos, bukal sa puso mo, yung hindi napilitan. Hindi yung sinasabi nga po na, ang tawag doon, hindi daw po, hindi tinawag, kundi
tinulak, di ba po, na parang, hindi ako narinig ko yung kay Pastor Brad, nung sinabi niya dati na hindi naman talaga siya, di ba siya tinawag ni Lord nun, talagang tinutusan pa lang po siya. Pero after po nun, habang nakikita niya, ang saya palang maglingkod sa Diyos, totoo na, nagiging totoo na, siya na nagsabi siya, magpapastor niya po ako, dati youth pastor lang po siya, di ba? Kaya ganun po. At sabi dito, siguraduhin mong ibigay sa Diyos ang pagsunod at buong buhay na serbisyo na kanyang ninanais mula sa iyo. Kaya tandaan po natin na tayo mismo ang gusto po ni Lord. Ang buhay po natin, ang gusto po ng Panginoon. Sa letter B naman po, sabi dito, hindi gusto ng Diyos ang mga handog, hindi po talaga hindi kundi kung hindi wala po doon yung pagsunod. Okay po? Gusto niya ang pag-ibig. Ayan, sabi niya sa Hosea 6:6a, sapagkat ako'y naibigan ko ang awa at hindi ang hain. Diba? Na kung saan ang gusto ni Lord, your heart. Dahil sabi nga po, diba, na maglingkod ka sa Panginoon, mong Diyos, diba, ng buong puso mo, buong kaluluwa, buong lakas, sabi doon, buong pag-iisip. Sabi rin po yung, sinasabi din po na ano man ang gawin mo to nung may pag-ibig sa Panginoon. That's why nga po, diba, lahat ng mga ginagawa natin sa Diyos, diba, whether maglingkod ka, ano man yung mga bagay na yan, kung ginagawa mo at sinusunod mo ang Diyos ng mayroong puso, di ba? Sa paglilingkod, talagang pinalulugan po ng Diyos. Sabi dito, pinapakita niya kung ano ang layunin ng kanyang doktrina na dapat nilang pagsamahin ang pagsunod sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Yan po yan, love the Lord your God, pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa, at sabi nga doon, lahat ng iyon ay talagang mag-flow o mag-follow through. Sabi rin po dito na dapat tandaan natin na tayo din daw po, maging talagang ano man yung gawin natin, dapat talaga talagang ibigay natin yung buong puso. Sabi po kasi dyan, sa ating relasyon sa Diyos, ang pagsunod ay critical. Walang pag-ibig na walang pagsunod. Kung meron tayong problema sa pagsunod, meron ding problema sa pag-ibig. Kaya nga, di ba, it is a problem of the heart. Kung it's a matter yan ng mga puso natin. Kung parang hindi ka nakakasunod ng maayos, that means merong problema sa pag-ibig mo sa Diyos. Kaya sabi po ng John 15:5, di ako, kung iniibig mo ako, sabi ng Diyos, susundin mo ang aking mga utos. Kaya sa atin po, di ba, sa mga naglilingkod sa Panginoon, di ba, alam natin na kung mahal natin si Lord, susundin natin siya. Kaya ang una nga, di ba, sundin mo sa ating maghandog. Di ba po? Kaya may mga ganung mga utos. Kaya napakalawak po ng Bible. Napakarunong ng Bible, napakalaki ng kaalaman ng Bible na kung saan pag binasa mo, alam na alam mo, ginagawa ko bang kalooban ni Lord o hindi. Di ba? Kaya nasa din yun, nasa pagmamahal mo po kay Lord yun at pagbabasa ng salita nga rin po ng Diyos. At sunod po, letter C, hindi gusto ng Diyos ang mga handog, ang gusto niya ang makilala natin siya. Ano po? Una, bigay mo yung buong serbisyo. Pangalawa, ibigin po natin siya. Pangatlo, makilala natin ang Diyos. Alam niyo po, pag kilala na niyo ang tao, di ba, ang Diyos, kahit nga po ang tao, di ba, pag kilala natin sila, hindi mahirap na mag-ano sa kanila, paglingkuran sila, bigyan sila ng something, di ba, na favor, di ba, ganun din po sa Panginoon. Kapag kilala mo na ang Diyos, ang dali mo na lang maglingkod, ang dali mong gawin yung mga bagay-bagay. At sabi diyan, ang pagkakilala sa Diyos nang higit sa mga handog na susunugin. Na kasi may mga tao pong ganun daw. That's why tinuturo sa atin to ngayon. Kasi may mga taong, yung alam niyo po yung sinesend na lang yung anak, ay nagsimba na po yung anak ko, okay na po yan. May mga ganun po, di ba? Pero pag binasa mo yung Bible, alam mo na sabi ng Diyos, gusto kanyang makilala, gusto niyang maging close sa'yo, di ba? Sabi nga po dito, pagkakilala sa Diyos, sabi doon, experimental, practical, hindi lang theoretical. Ibig sabihin, hindi lang alam mo lang yung Bible, di ba? Nung naituro na alam mo, pero wala yung experimental experience at wala din ang practical, di ba? Na dati ko mismo, yung gusto niyo po ba yun? Yung naririnig niyo lang na ganito ginawa sa akin ni Lord. Pero dapat kayo din po, yung ganito yung ginawa ni Lord, napaka-amazing ng Diyos. Ito ang mga ginawa niya sa buhay ko. At sabi dito, ito nga po ay ayan. Sabi nga, lumago daw po tayo sa biyaya at pagkakilala sa ating Panginoong tagapagligtas. Pag tinanong, mahirap po bang makilala ang Diyos? Hindi po. Kasi pag sinabi po natin, Lord, ipakilala mo pa ang sarili mo sa akin, binibigay niya po yung pinapakilala niya, di ba, ang sarili niya sa ating lahat. At sabi nga po, tandaan niyo po na hindi nalulugod sa atin, hindi ang nakakalugod sa atin, kundi ang nakalulugod sa Panginoon ang mahalaga. Kapag po kilala mo na si Lord, magiging ganun ka rin. Yung masasabi mo na, Lord, ano pong gusto mo? Lord, ano po ang nais mong ipagawa po sa akin? Kapag ganun mo na-approve si Lord, alam mo na rin, di ba, alam mo ng puso niya na ito pala ang nais ni Lord, ito pala ang mga gusto ni Lord na gawin ko.
At sabi nga po, hindi rin ng Diyos, yung parang binibiro-biro nga po yung mga sacrifices natin. Nakikita po talaga yan lahat ng Panginoon. Kaya ibig sabihin, kung gagawin natin to, sundin natin ang Diyos. Diba? Sumunod muna tayo, bago tayo maghandog. Ayun po yung una. Pangalawa, sabi dito, ang Diyos ay mas pinaluluwalhati at ang sarili ay mas tinatanggi sa pagsunod kaysa handog. Alam niyo po, kapag po, sumunod tayo kay Lord, naluluwalhati ang Diyos. Kasi bakit yung sarili natin hindi na masyadong makikita. Pero alam niyo po, kapag po ang nangyayari, naghahandog ka lang, nag-sacrifice ka lang, or more on lingkod lang, pero hindi man naman ginag-glorify si Lord, ikaw lang ang makikilala. Malalaman niyo po yung makikita niyo, bakit sumikat ng tao to ng ganito lang? Pero hindi naman si Jesus makilala sa akin. Pero mas maganda po, diba, yung nakilala si Jesus sa buhay niya nga po. Tapos yung sinasabi nga rin po sa John 3:30, diba, yung sabi doon, I must increase and He must decrease. Ano yung sino yung yun na yun? Jesus must increase. Alam niyo po yung sasabi no, Lord, none of me. Wala nang makita sa akin, kundi more of you na lang. Kundi ikaw na po. Diba? Ganun po dapat. Sa pagsunod mo sa Diyos, yun po makikita mo, hindi ka na magiging man-pleaser. Sa pagsunod mo totoo sa Diyos, dahil doon naman ang pagsunod sa Kanya, makikita mo, God-pleaser ka na. Si Lord po talaga ang susundin mo talaga. Sabi niya, ang tingnan mo, ang pagsunod ay mas mabuti kaysa handog. Diba sinasabi niya na mas mabuti to, na sumunod ka muna kay Lord kaysa yung handog na i-offer mo. Ayun po, yung i-offer niya lang, ano po yan na yung mga, sa Old Testament po yan, mga hayop pa po, hindi naman talaga siya nag-sacrifice ng something na, yung something na sakit sa kanya, or parang ang hirap, o kaya talagang dahil mahal niya si Lord kay Elia, kundi kinuha niya lang naman po doon. At dahil lang naman din po talaga yan sa karunungan, kalakasan ng Diyos, kaya din po sila nagtagumpay. Kasi si Lord po talaga yun. Si Lord ang lahat ng gumawa ng bagay na yun. At sulit po sabi dito, sa salitang Hebreo nga po, para sa pagsunod ay yung natawag na akong Shama or Shauma. Na ang ibig sabihin ay magkaroon daw po tayo ng makinig ng may pangunawa. Ibig sabihin full attention. Alam niyo po, sa pagsunod niyo po kay Lord, meron po kasi akong tinuro ng kailan dito po sa church namin. Yung paano, yung antas po ng pagsunod. Meron po ako dong tinanong sa kanila, sino po dito yung partial lang yung pagsunod. Alam niyo po yung partial, yung part by part lang, o kaya kung gusto niya lang o ayaw niya, ay ganun po yung partial na parang talagang kung convenient sa akin siguro, makikinig ako ng OBS. Hindi po talaga yung talagang hindi intentional. Pangalawa naman po yung sinasabi nga pong transactional. Pag sabi ng transactional naman, ito naman yung Lord, susunod na po ako pag may ganito ha. Alam niyo po yung gano'n, naalala niyo po yung kwento sa story ni Job. Sabi po, di ba nung kaaway ni Satanas, sabi niya, kaya naman sumusunod yan sa iyo si Job kasi biniyayaan mo yan, pinagpala mo, di ba? Kunin mo lahat ng meron yan, tingnan mo. Sabi niya po sa Diyos, isusumpa ka niyan. Di ba ganun po ang sinabi, talagang tinas ng kaaway si Lord, di ba po? Pero ang sabi ni Lord, sige, gawin mo sa kanya, pero wag mo lang gagalawin ang buhay niya. At ang nangyari, di ba, totoong hindi si Job naging transactional. Kasi at the end of the story, nakita po natin pinagpara si Job. Inayos, naging maayos ang lahat kasi napahi ang away na hindi pala ganun siya sumunod. Ito kung transactional, yung bagay yung kay Jephthah nga po, naalala niyo yun, na kung saan sabi niya, Lord, pag nanalo ko sa laban na to ha, ibibigay ko po yung unang lalabas sa bahay namin. Di ba ang kwento po doon, isa lang naman talaga ang anak niya. Sino po bang ina-expect niya? Yung pusa, aso ba? Mga alipin ba? Siyempre kung masaya yung pamilya mo, ang unang lalabas po doon, di ba kamag-anak mo magre-rejoice. Kaya nakakalungkot po yung mga ganong Kristiyano na transactional, na kung saan kung kailan lang may blessing, andoon, kung kailan lang may kaibigan, nandoon, kung kailan lang po parang mabuti sa kanya ang lahat, nandoon. Pero in all of your life, di ba, in all of the season ng buhay po natin, dapat talagang hindi po tayo maging ganun kasi nakakahamak po yun ng mga tao. Kaya ito na po, yung pangatlo naman doon, yung intentional. Talagang ang intentional na obedient talaga naman, wala po yun dyan. Ang intentional na obedient talaga na magsusunod ka kahit anong mangyari. Yung kasi po yung faith ni Shadrach, Meshach at Abednego, ni Daniel, di ba? Even if, di ba, susunod pa rin kami sa Panginoon. Ang tapang ganun yung sabi, ililigtas kami ng Diyos, pero kung hindi man, hindi pa rin kami luluhod, di ba? Ganun dapat po, na parang pag sunod mo kay Lord, ganun ka ba ka-intentional? Ganun ka talaga, inaano mo talaga, binibigay mo ang buhay mo. Yun, no? Sabi ko, to give attention. Nabibigay ka ba talaga ng attention or lang,
parang ginawa lang po natin perfect yung Kristiyanong pamumuhay natin ng buhay natin. Hindi na po add-on si Jesus, kundi siya ang priority or dapat prioritize natin sa lahat ng oras at buhay po natin mismo. Kaya sabi dito, may kasunod po dyan, ito po yung nakakalungkot, yung ang kabigatan ng pagsubay. Nakita niyo po sa picture, di ba, na talagang pag naramdaman na po natin ang lungkot na natin, parang ang hirap gumano, kumilos, ibig sabihin po kasi, ganyan po ang kasalanan. Di ba? Sabi niya dyan, no, sapagkat ang paghihimagsik ay tulad ng kasalanan na pagkukulang. Ito yung example, di ba? Nagkakwento lang siya si Samuel, di ba, na mas mahalagang sumunod kaysa mag-sacrifice. Tapos sa 25 po sinabi niya agad-agad, di ba, ang katikasan ng mundo ay tulad sa kasamaan at pagtatambal ng Diyos-Diyosan. Nakakapahanan po talaga, parang ang sakit naman po, di ba, grabe naman yan yung sinasabi. Pero hindi po talagang katotohanan, di ba, sabi nga po, anong kasalanan? Ito ay rebellion sa Diyos. Kaya ibig sabihin, tuwing hindi po tayo sumusunod, talagang tayo din po ang nagpapabigat. Yung burden natin, bumibigat ng bumibigat dahil sa kasalanan na yun na imbes na sumunod ka, merong pagkapala sa pagsunod, tumuway, kaya nagkaroon po ng pagkapalo. At sabi nga po ng Bible, di ba, ikas daw po natin yung mga cares natin o yung mga burden natin kay Lord, for He cares for us. Kaya ibig sabihin yung mga bagay na parang sumusunod ako kay Lord, meron magkakataon akong nagawa ganito, ang gawin po natin, sabi ulit kay Lord, di ba? At sabi po dito, sa letter A, ang pagsubay ay paghihimagsik laban sa Diyos. Diba, ganun po kalala ang kasalanan po, di ba, na grabe naman mahihimagsik agad. Nagsinungaling lang ako, pero hindi po kasi, sabi nga po ng Bible, malaki ang kasalanan. At sabi ng Bible, di ba, liars go to hell. Nabasa naman po natin yan, di ba? Kaya sabi dito, ang pagsunod bukas ay paghihimagsik naman. Totoo pa, di ba? Parang mapaisip ako kung ano, kung hindi ako sumusunod sa Diyos ngayon, ano ang ginagawa ko? Eh di nagre-rebelde sa Diyos, di ba po? At pwede mo nang isipin na, di lang naman po ako nagsimba, di naman po ako masama. So ngayon, di ba? May isip mo yan. Pero tulad po nang naalala ko yung mga ghost project daw po ng flood control, isingit lang po natin ha, kasi ang dami ko pong nakikita ng mga nakaraan sa mga post na nagsasabi ng ganito, ganyan. At sabi po ng sa joke sa ano, isang page, sabi niya po, ikaw din naman yung mga estudyante, nagkaroon din naman daw po kayo ng mga ghost project. Yun yung panahon na sinabi niya sa nanay niya, nay, meron po kami project 100, pero 50 lang. O kaya wala naman talaga, panggala mo lang sa festival. Di ba? Kaya ibig sabihin, iniisip mo, ang bigat naman ang sinasabi, pero yun, kasalanan po yun. Pero sa isip natin, ang gaan lang, di maliit lang naman to, pero totoo, hindi po yun maliit. Kaya ano, isipin niya na yung mga estudyante dyan, ha, wala nang ghost project, ha. At sunod po, sabi din po dito, ang pagsuway ay, ayun, sige lang po. Ayan, ang pagsuway ay paghihimagsik laban sa Diyos. At ito pa, tulad ng taong sumasama sa Diyos-Diyosan, ang taong pumupunta sa makukulam ay naghahanap ng ibang gabay sa Diyos. Di ba po, yung mga tumitingin sa mga horoscope, sa horoscope po, di ba? Na parang kung hindi ka sa Diyos humihingi ng gabay, saan ka humihingi ng gabay? Eh di syempre, dalawa lang naman po yun, di ba? Sa Diyos, eh di sa kaaway na po. Kaya ganun po tayo huwag talagang sumuway sa Panginoon. Talagang pag may pinapagawa si Lord, sabi niya, gagabayan ka niya, magpagabay ka sa Panginoon kasi napakahalaga. At sunod po dito, sabi rin po dyan, sa letter B na po ba yan, ang pagsuway ay pagtanggi sa Diyos. Ayan, di ba? Kaya nga po laging tinuturo din sa amin na hindi lahat i-accept si Lord. May mga mag-reject po sa Panginoon. Pero isang bagay na tinuturo doon, isa na yun sa isang malaking implikasyon o isang malaking pinapatunayan lang na sumusuway ayaw sa Diyos. Di ba po? Sabi nga po yan, ang pagsuway, pagtanggi sa soberanong otoridad ng Diyos. Ibig sabihin, sovereign na nga, di ba, kadakilaan ng Diyos sa ating buhay at pagtatatag ng sarili bilang katabi at higit sa Diyos upang matukoy kung ano pa ang mga gusto mong gawin o maging ikaw. Di ba, minsan may mga ganun po tayo na, ay, pag ano po, yung gusto ko po munang mangyari yung gusto kong gawin. May mga ganun po tayo sa mga pagsunod natin. Na ano niyo po ba yun? Nasabi niyo na po ba yun na, Lord, susunod lang po ako kapag may bahay na po ako. Lord, kapag mayaman na po ako, i-offer ko po, magbibigay po ako ng aircon. Pero hindi po yun totoo kasi hanggat hindi ko sumusunod lang na bagay, napaka-questionable po yung mga ganun na mga pinapangako ng mga tao. Kaya ibig sabihin, sinasabi lang po dito na talagang may mga times na hindi man po natin aminin, parang ang sakit naman, parang grabe naman yung sinasabi doon. Pero talagang nagsumusuway po talaga para tayo kay Lord, tinatanggi po natin ang Diyos, di ba?
Kasi dalawa lang naman po yun, i-accept po natin siya o i-reject natin siya. At para kay Saul, sabi po diyan, sinabi niya po, di ba, na sinunod ko lang yung mga tao na i-offer namin tong magagandang bagay na to para sa Diyos. Pero totoo, sarili niya lang pong inisip niya. Kaya nga po di ba makikita natin sa kwento na bakit pwede naman po siyang mag-repent katulad ng ginawa ni David. Pero bakit ganon? Sa tao lang, gusto niya na maging man pleaser po. So, pray mo naman ako sa Diyos mo, ganun pa po ang sinabi niya. Kaya sa mga ganung bagay, hirap po tuloy tayo yung lumapit sa Panginoon. Kasi alam natin, tinanggi ko ang Diyos, hindi ako sumunod sa Panginoon. Yung may mga ganun po tayong bagay. Pero kaya sinabi ko lang po sa inyo na napakahalagang sumunod. Kaya sa pangatlo, ito po, tandaan niyo na po ito, sabi dito, yan, ang Diyos ay mas nalulugod sa pagsunod sa kanyang mga salita kaya sa taba ng mga lalaking tupa. Tandaan niyo po lagi niyo pong tandaan, it is from the word, kung galing kay Lord, ibig sabihin katotohanan. Pwede mong gawin po, di ba? Marami kang marinig sa mundo ng mga advice, pero ang pinakapakinggan mo ang salita ng Diyos. Sabi diyan sa verse number 15:22, ang pagkalima ay mas mahalaga kaysa taba ng mga lalaking tupa. Yung sabing pag-iingat, yung pagtanggi mo, yung talagang ipagsunod sa Panginoon mas mahalaga. Tapos may next po dyan na verse. Ito nga po yung sa Micah 6:6-8. Ito po ang tuturo sa atin. May tatlo tayong matutunan dyan sa verse 8. Sabi po sa verse 6, sumagot ang isang Israelita. Ano ang ihahandog ko sa Panginoon ang Diyos ng langit kapag sasamba ako sa Kanya? Mag-aalay ba ako ng buya bilang handog na sinunog? Matutuwa kaya ang Panginoon kung ahandugan ko siya ng libo-libong tuka at nag-uumapaw na langis? Ihahandog ko ba sa Kanya ang panganay kong anak bilang kabayaran sa aking mga kasalanan? Sa 8, sabi niya sumagot si Micah, si Mikas. Tinuruan tayo ng Panginoon kung ano ang mabuti. Ito ang nais niyang gawin natin. Gawin natin ang matuwid, pairalin natin ang pagkamaawain sa iba, at buong magpakumbabang sumunod sa Diyos. Di ba merong offering, may sacrifice po sa 6 and 7, di ba? Bigyan ko kaya si Lord ng napakaraming tupa. Ganun din sa atin, di ba minsan? Kala po natin, kapag siguro nag-offer ako sa tithes and offering namin, ng napakalaki, siguro absuelto ang lahat ng kasalanan ko. Minsan ganun po, di ba? Tapos mas malala po yung you offer yung anak, di ba? Ay, ito na, precious to para sa akin, ha? Pero ano ang sagot ni Micah? Yung tatlo, gawin ang mabuti, yung matuwid, pairalin ang yung pagiging merciful nga daw po, di ba? At saka maging humble. Ayun po yung tinuturo. Kaya sa mga sacrifice, hindi ko pwede, ay, mag-ano nga ako, busin ko oras ko, i-share ako ng word of God mula Monday hanggang Friday, mula umaga hanggang gabi, yung wala ko, pero di ko masama na mag-share, hindi ko masama na mag-effort, di ba po? Pero kung may inutos talaga si Lord, may sinabi po talaga siya, pero hindi mo muna yung pinakinggan, possible po, di ba, na mahirapan po tayo. Kaya dapat, talaga, sunod po muna sa kanya. Okay po? Kaya sabi dito, ano ang tunay na katibayan sa pagiging maka-Diyos? Ayan, sa next na verse. Ito po ang mga proof na tayo po ay lingkod ng Diyos, tayo po ay sumusunod sa Kanya. Iyon nga po yung nasa verse 8. Binasa ko naman po kanina yan. Kaya letter A, sabi dyan, hindi mga mamahaling ritual, kundi tunay na pagsunod. Ayun po ang sinasabi. Hindi po kailangan yung katulad po ng ginawa ng Pharisee. Diba? Sabi niya, O Diyos, maraming salamat. Kasi hindi po ako tulad ng gusto ba yun, yung nung tax collector na to, ako po nag-pray and fasting po ako, sumusunod po ako sa nagbabasa po akong Bible, nagsisimba po ako, naghihika po ako. Sinabi niya po lahat ng mga, offering niya po, di ba? Yung lahat ng mga ritual na ginagawa niya. Pero ano pong sabi ng Diyos sa huli? Sabi niya, kasi yung isang tax collector nag-pray na, Lord, patawarin niyo po ako, kahabagan niyo po ako, di ba? Kasi siya ay makasalanan. Sino pong tinulugan? Ngayon, kasi sumunod siya na may papapakumbaba. Diba? Nayos niya po ang buhay niya po. Kaya tandaan po natin, dapat daw po maging patas tayo, maging makatarungan tayo. May mga times man kung hindi naman talaga makatarungan sa mundo. Diba? Kanina po, sa adult Bible study namin, natatanong po yung isang tita doon, si Tita Rad, sabi niya, ang unfair daw ng mundo kapag yung billion-billion na yung ninakaw, hindi pa makulong-kulong, ang dami pang mga pagdudukon, pero yung mga nagnakaw daw po na sa tindahan para may makain, isang kilong bigas na kulong po agad. Hindi man po maayos ang mundo, pero tayo Kristiyano tayo po gumawa, di ba? Kung ikaw pala na-realize po natin yan, hindi gawin mo, maging magkaroon ka, huwag kang mandaya, huwag kang manhira ng tao. Sabi ito, gawin ang katarungan, bigyan ang lahat ng mararapat sa kanila.
Di ba, ibigay sa Diyos ang talagang pag-ibig mo, mahalin ang Diyos ng buong puso, ganun din ang kapwa. At sabi dito, bigyan ang sarili ng nararapat. Huwag alisin ng sarili ang mga bagay na ibinibigay ng Diyos. So, tandaan po natin, lagi pong dalisayin ang puso, lagi talagang tingnan, mag-test ka talaga, okay pa ba kay Lord? Kasi hindi naman po kailangan ng mahaling ritual, hindi naman kailangan pumunta ka pa sa ganito para lang mapatawad ka ng Diyos, hindi kailangan na ganito para mapansin ka, kundi makita lang nila yung puso po natin na totoong sumusunod, tuwang-tuwa na po ang Panginoon at nagagat na nag-please na po siya. Letter B po, sabi niyan, hindi malalaking handog, kundi pagbibigay ng puso. Minsan po, di ba, madalas po talaga, iniisip po natin nakakahiya namang lumapit, sa letter B po, nakakahiya namang lumapit sa Diyos kasi wala akong maibigay. Wala sa mga estudyante, di ba, may mga ganun ba kayo? Dati may ganun po ako, yung parang, wala akong masyadong may offer kay Lord. Pero buti na lang po, di ba, laging sinasabi, meron ka bang puso para sa Panginoon? Pag meron kang puso para sa Panginoon, mas malaki pang magagawa mo. Di ba, mapapansin mo po yan. Mapapansin mo yan na, ito ang yaman naman, ang daming binigay, ang daming ginawa. Pero parang ikaw, makikita mo na itong puso na meron ka. Talagang naging tapat ka lang doon para sa Panginoon. Si Lord ang bahala. Sabi yan, mahalin ang awa, hindi lamang gawin ang kinakailangan ng katarungan, kundi pati na rin ang awa, kabutihan at kawang gawa. Maging mabuti, maawain at mapagmahal sa lahat. Huwag gumamit ng kabagsikan sa kahit sino. Sabi rito, kung gusto mo daw kung sirain, nakalagay dyan, gusto mo bang sirain ang pagbibigay sa mga mahihirap o yung mga sacrifice mo kay Lord? Gusto mo bang sirain ang mga pagkamartir o paglilingkod mo kay Lord? Sumubay ka sa Diyos. Gawin mo lang daw yun ng walang pag-ibig, ayun. Wala na po. Makikita mo na talaga na na sira yung offering mo sa Panginoon. Kaya nga po, di ba, lahat daw po natin, whether you eat or drink, do it for the glory of God. Sabi rin doon, di ba, whatever you do it heartily. Gawin mo ng merong puso, di ba po? Maliit man yan, nagwawalis ka lang ba sa church, nagagawa ka, ano man gawain na yan, para sa Panginoon, kung sinusunod mo ang Diyos, it is your offering to the Lord, di ba? Handog mo po yan sa Diyos, pero una ang pagsunod. At sabi sa letter C, hindi mataas na profesyon, kundi banal na pamumuhay. May mga kakataon po kasi, di ba, dito yung, oy, ako lang ang dapat dito, ha? Ako lang dapat maglingkod dito, ako lang nararapat. Hindi po ganun. Kundi, alam niyo po ba na mamuhay ka ng banal ng pagsunod sa Diyos, nagiging maayos po. Minsan na po, pinakamataas na profesyon, di ba? Yung higher calling, di ba? Yun po yung mga paglilingkod na ginagawa mo sa Diyos. Walang magtutambas sa lahat ng tao, lahat ng mga ginawa ng mga tao. Diba po? Kung nalugod mo o nabigyan mong kaluguran ang Diyos. Kaya nga po tandaan natin, ayan, patuloy tayong makipag-ugnayan sa Diyos, maging mapagpakumbaba. Ayan na po yun, yung verse na yan, yung dyan na dapat hindi porket ang taas na nang naabot mo, masyado ka nang mapagmataas, di ba? Kasi meron po doon sa CCF nga po, di ba, si Bong Saking, pag nakikinig po ako ng mga preaching nun, meron po siyang sinasabi, meron po kasi lagi nag-aapoy doon sa parking. Tapos ang mga usher po doon, mga engineer, mga attorney, lawyer po, di ba? Mga talagang doktor. Tapos parang kung nga daw po, kung si tao pag magsungit daw yung mga, pag isa good morning po ma'am, good morning po sir, pag ginaganon daw po, sinusungitan lang ng mga member. Gusto daw sabihin ni Bong Saking na alam mo ba, kaya niyang bilhin kahit ang kotse mo. Pero di ba, dahil nagpakababa siya, sinusunod niya sila. Kaya, di ba, ganun pa rin, hindi niya po pinatulan na bilhin ko buhay mo, di ba, hindi po na ganun yung mga professional na yung kundi naging mapagpakumbaba sila, naging pod. Kasi they are doing it for the Lord, not for men. Ano man ang sabihin ng tao, maging garapal man ang mga mukha nila, or maging parang maging disrespectful, okay lang kasi si Lord naman po nire-respect at saka yung honor po ng mga naglilingkod namin. Yan. Sa conclusion po natin sa next po, sabi po dyan, ang pagsunod ay nangangahulugan na tayo ay nakikinig sa tinig ng Panginoon. Nakikinig ka ba sa Diyos? That means if you are listening or following. Okay po? Nakikinig tayo ng salita ng Diyos, salitang iyon ay sinasabi sa atin ng Diyos kung ano ang kanyang kalooban. Nakikinig tayo ng mabuti at ginagawa natin ang sinasabi niya, ginagawa natin iyon dahil sa pag-ibig. Lagi niyo pong matandaan with a heart. Okay po? Next po, sabi diyan, babasahin ko na lang po yung kasunod, ang pagsunod sa Diyos. Ayan, nabanggit ko na pala yung kanina, yung critical na kung saan dapat meron kang relasyon sa Kanya. Kaya naman po mahalaga na unahin natin ang pagsunod sa Diyos sa ating buhay. Huwag nating kalimutan na ang pagsunod sa Diyos ay ang pinakang-bis na parang upang makalapit sa Kanya. Lord, pagdating na pag nakilala mo si Lord, kapag nagkaroon ka ng relasyon sa Kanya, di ba? Dahil sa pagsunod mo sa Kanya, nakukuha mo na ang kalooban niya. At next naman po, sabi po dyan,
Yan, may text po ba? Ayan. Sabi niya, pagsunod at paggawa ng kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Walang sermon, walang tula, at walang piyesa ng musika na kasing ganda ng isang buhay sa pagsunod sa Diyos. Kaya gaano kahusay ang pagsunod, ito ay mahusay dahil ito ay katibayan ng biyaya ng Diyos. Ayan po, lagi pong tandaan. Sabi diyan, biyaya ng Diyos na makapangyarihan at gumagana at kumikilos sa loob ng ating mga kaluluwa. Bakit ka naglilingkod biyaya ni Lord yan? Bakit ka nag-offer biyaya ni Lord? Bakit susunod? Kasi unang-unang biyaya po ng Panginoon. Dahil sa totoo, hindi tayo karapat-dapat po, di ba? Pero tayo ay tinatawad, tayo ay hinayaang maglingkod ng Diyos. Dahil para sa glory po niya po. At sunod, sabi po diyan, yan, kung meron po pa po, sabi diyan, tandaan natin na ito po yung John 15:19, di ba? Ito po yung sinasabi na pinakita ni Lord kung ano ang lahi doon, ano ang layunin niya, paano ba maglingkod sa Panginoon, ano ang kalooban ng Diyos, di ba? Sabi na po diyan, sa kahit kamatayan, di ba, si Lord, sa pagsunod niya, di ba, sa obedient niya sa Panginoon, obedient niya kay Lord, di ba? Sabi doon, talagang sumunod siya sa Panginoon. Sabi niya, ang bunga ng krus ni Jesucristo ay isang buhay ng prinsipyo ng pagsunod sa Diyos, ngayon sa ating mga puso, at isang araw sa kaluwalhatian na yan nagiging perfect nga daw po yun, na yung time, di ba, meron po dyan akong nilagay na nga daw po na, di ba, nanti po natin lahat, usually tayo ni Lord ng well done, the good and faithful servant. At alam niyo po, isa lang na bagay na paano nasabihan ni Lord, hindi naman yung effort mo kasi sabi nga, we have been saved by grace nga po, di ba, and through, sabi ng faith, kaya ka talaga naligtas, kaya ka, ginagamit ng Panginoon ngayon. Kaya ibig sabihin po, sundin mo lang ang Lord, di ba po, sa lahat ng bagay, makita mo, siya ang bahala sa iyo. Hindi ka tayo ni Cristo, kung nakita na sa natin ang ating papuri at pasasalamat. Sabi diyan, at walang bagay na nagpapakita ng papuri sa Diyos tulad ng pagsunod. Sabi nga, kung mayroong akong nabasa na napaka-lovely daw po ng isang Kristiyano o napaka-tingnan, gandang tingnan para sa Diyos ng isang Kristiyano na punong-puno ng pagsunod sa Kanya. Na ano man ang sabihin, sumusunod sa Panginoon. Kaya maging ganun daw po tayo. Kaya after nun, nakita ko sila lahat ng mga sacrifices at ang ginagawang effort, diba, hindi rin napapabayaan ng Panginoon. Iayos niya, iaalay niya kung saan niya narapat. Kaya, ayun lang po. Ayan, God be the glory. Ayan, kaya,